Ang kwento natin ngayong gabi ay nangyari noong December 2021. Maaalala natin, nakasagsagan to nung lockdown dahil sa pandemya. Kumalat ngayon yung mga larawan na katulad nito. Ang sabi, Justice for Maguad Siblings. Ang kwentong ito na mula sa Pilipinas, isang trahedya, pag-uusapan rin ng mga true crime enthusiasts sa buong mundo. Bakit kanyo? Dahil yung kwento na to miski ako ito yung masasabi ko, mapupuno siya ng napakaraming mga palaisipan, mga plot twist, na madalas sa pelikula o sa teleserye lang natin nakikita. I think marami yung nagko-compare ng kwento to dun sa palabas na Orphan dati. Ayun yung mga nakikita ko. Pero papatunayan ng pag-uusapan natin ngayong gabi na nangyayari yung ganitong mga klase ng kwento sa totoong buhay. Tututukan itong maigi hindi lang sa Pilipinas at magiging national issue pa sa loob ng isang buong linggo. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang trahedyang ito. Sa paraan kung paano ko siya nasundan at paano siya nasundan ng marami sa atin, no? Unti-unti nating nalalaman yung mga detalye kung paano unti-unti na nahanap at natukoy yung salarin at kung paano na confuse ang buong bansa sa sobrang daming impormasyon na lumalabas tungkol dito. Lahat kasi involved sa mga comment section, mga palabas sa TV, radyo, content creators, online investigators, kagaya na lang ng mga sa Reddit, nakatutok silang lahat. So, ano pa talaga yung nangyari? Ang Maguad Siblings Double Murder Case. December 10, 2021. Sa gitna ng init ng araw, ilang oras lang matapos ang pananghalian, sa North Cotabato, bibisita tayo. Sinasabing mga 2:00 na raw ito ng hapon . Nakita yung katawan ng 2 kabataan. Hindi na po natin ipapakita ang kanilang mga pagkakakilanlan po bilang respeto sa kanila. Anyway, isa itong 18 years old at isang 16 years old na magkapatid. Yung katawan nila punong-puno ng, hindi punong-puno tad talaga. Sobra-sobra talaga. Exage talaga ng mga saksak at mga bugbog. Sa loob mismo ito ng kanilang bahay sa barangay Bagong Lapay. Ayon sa mga report, nang makita raw ang crime scene, ang dami nilang mga nakita na mga pira-piraso ng mga basag-basag na mga bote, merong kutsilyo, merong martilyo, at meron pang isang baseball bat na natagpuan kalapit sa bangkay. Ang mga katawang ito, kinilala bilang Maguad Siblings. Sila ang hihingan ng hustisya ng taong bayan sa susunod na linggo. So talagang lahat nakatutok talaga dito. Tandaan natin na ito yung panahon na walang ginagawa yung mga tao talaga kung hindi magbabad sa internet. So sobrang, kumbaga, hands-on talaga ang lahat dito. Given na nakikita rin kasi nila yung mga larawan, so nandun yung, nataalala ko nandun yung galit ng mga tao sa kwentong ito talaga. Pero hindi lang pala sila dalawa nung mangyari ang pagpatay. Dahil ayon sa mga report, kasama nila yung, medyo loosely yung paggamit natin sa salitang to, pinsan daw nila na bumisita sa kanilang bahay. Mamaya sasabihin ko kung bakit may daw. Okay. Nang mangyari daw ang pagpatay, kumaripas ito ng pagtakbo at nagtago siya dun sa isang maliit na kwarto daw. Nilak niya raw yung sarili niya dito matapos niya marinig daw yung mga komosyon na nangyaring double murder. Nakita niya kaya kung sino yung pumatay doon sa 2 pinsan niya? Sabi ng isang Major Realan Mamon, siya yung town police chief. Etong pinsan raw na ito, humingi ng tulong, nag-viral to, naaalala ko to, humingi siya ng tulong gamit ang Facebook. Tulong po! May mga lalaki pong pumasok sa bahay. Pinagsasaksak, yung pinsan niya, ganyan. Ayon sa mga reports, na nangyari daw to, dahil pandemic nga to, nagsasagot daw ng module yung babae, yung mas nakakatandang Maguad sibling.
hanggang sa naririnig niya daw na umiiyak na or umaaray na, sumisigaw na in pain, yung kanyang kapatid na mas nakakabatang lalaki. Ngayon, itong panganay, syempre madali siya. Ate ka di ba? Takbo siya hanggang sa pati siya. Pinagpapatay na rin ng kung sino man itong pumatay. Ang nangyari, yung pinsan, tumakbo na, no? Dahil narinig or nakita na pinatay yung magkapatid. Ngayon po magdi-disclaimer po ako. Gusto ko na kunin nyo tong kwento ko sa inyo. Lahat yan. Tapos, itabi nyo muna sa isang silid. Igilid muna natin siya. Tatanungin natin mamaya, eto ba yung totoong nangyari? Sino yung mga lalaking pumatay daw doon sa magkapatid? For now, itutuloy muna natin ang kwento. Mas maiintindihan natin to sa pagkilala doon sa pamilya. Pero disclaimer po, bilang respeto sa kanila, hindi na po natin ipagkakakilanlan ang mga mukha po ng mga anak sa kwentong ito. Ang Maguad family. Sa kanila nangyari ang buong trahedya. Na hanggang ngayon, alam ko, and nakita ko gumawa pa sila ng MMK dito. No? Bit-bit pa rin nila yung bigat. Mag-uumpisa tayo, number 1, dun sa tatay. Isa siyang guro, kilala dun sa communities nila, at importante na malaman ninyo na ang pamilyang to aktibo sa simbahan. Importante yung karakteristik na yan, babalikan natin mamaya. Yung asawa niya naman ay si Lovella Maguad. Public school teacher din, principal daw siya doon sa paaralan. Marami ang nagre-react doon sa mga posts niya. Marami siyang post ng mga panahong ito. Siya yung punong aktibo sa pagpapahayag, yung mga hinala, ganyan. At yung emosyon niya dito sa kwentong ito, which is understandable. Sinong ina ang gustong mamatayan ng 2 anak? Sobrang hanga ko sa kanya. Mamaya ikukwento ko kung bakit, pero grabe, hindi lahat kayang gawin yung gagawin niya sa kwentong to. Ang 2 pang miyembro ng pamilyang to ay yung 2 bata nga na pinaslang. Hindi na po natin sila i-discuss, pero kailangan nating i-describe sila para mas maintindihan nyo yung kwento. Papapangalanan na lamang po natin si Girl 18 at si Boy 16. Pinapost naman po sila ng kanilang ina sa online kung gusto nyo pong makita yung kwento nila. Napakabata nila. Kawawa. Nakikita ko yung mga TikTok nila ganyan. Naiyak ako. Mga honor students daw to at makikita natin na mahal. Pinurga sa pagmamahal ng kanilang mga magulang. Pinurga sa edukasyon. Lahat. Yung huling miyembro ng pamilya natin ay si Pinsan. Pinsan yung ginagamit nilang salita, pero may mga tao na gagamit ng salitang ampon. Ayoko pong gawin na may negative connotation yung salitang ampon, pero importante ito sa context ng kwento natin ngayong gabi. Kaya tatawagin natin siyang si Ampon. Okay, naintindihan nyo na yun ha? Tinanggap siya at pinalaki ng pamilya na parang tunay na anak. Siya rin yung tanging survivor noong araw na pinatay ang magkapatid. Teorya ng kapulisan. Umpisa na mag-isip yung mga tao, yung mga kapulisan. Sino kaya ang tumarantado doon sa magkapatid? Sa crime scene pa lang. Pasensya na po. Nung binabasa ko yung kwento, talagang emotional din ako. Lalo na yung pinanonood ko po yung mga magulang nila. Grabe! So, sa crime scene, may bote, may kutsilyo, may martilyo, may baseball bat. 'Di ba? Alam nating lahat, yung salarin nito, dapat mabulok siya or sila sa bilangguan o masunog sa impyerno. Hindi biro. Sa description pa lang ng mga nakita, no? Hindi biro yung pinagdaan ng pagpatay ng magkapatid. So, ito yung mga teorya ng kapulisan. Una, na maaari na yung mga lalaking sinasabi ng pinsan or ni Ampon ay mga magnanakaw. Bakit kanyo? Sinisilip nila yung posibilidad ng robbery. Kasi yung mga cabinet daw, nakabukas lahat, na-ransack. Okay, yung bahay. Tapos yung mga gamit sa loob, kalat-kalat nga. Baka hinalughog talaga nila. Sabi rin nila na itong 3 suspect na binanggit ng pinsan, baka inside job. Actually, this makes sense na inside job ito dahil alam nila na wala yung mga magulang ng biktima noong araw na yon. Ang laking possibility niya. That fact alone, mapapaisip ka na oo, medyo alam nga nila na wala yung magulang, so natitrim down, na-narrow down kung sino-sino yung mga suspect. Sa point rin na ito, dahil pinag-uusapan na talaga sila, mismong yung town council, yung vice mayor nilang si Joselito Piñol at Mayor Pip Limbungan,
nag-offer ng 200K, 50K respectively para sa kung sino man ang makakapagturo kung sino nga yung tatlong lalaking pumatay sa magkakapatid. And at this point, nagkaroon na rin ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ang kaso ng magkapatid. Sa internet po, no, kalat-kalat na rin yung hashtag na Justice for Maguad Siblings. Naalala ko to. So may mga nagtataka rin kasi, sabi nila, paingayin natin tong kwentong to. Yun yung common goal eh. For some reason, wala daw media coverage. Hindi ko ma-confirm to, no, kung may walang media coverage. Siguro busy rin yung lahat. Kasi ang dami nangyayari nung panahong to. Ang dami talaga nababalita, baka na-cover lang din siya. So kumbaga yung mga tao, gusto makakuha ng hustisya para sa magkapatid, at dahil parang walang kumikilos po, no, eh sila na yung naghahanap ng hustisya para sa magkapatid. Investigasyon. Kahit na parang sobrang tagal bago mahanap yung salarin, syempre, magkakaroon ng investigasyon sa kasong ito. So, Lunes, gumawa ang mga otoridad ng Special Investigation Task Group, SITG, para siyasatin ng maigi yung pagpatay sa dalawang maguad sa barangay Bagong Tapay. Sabi ng Town Police Chief na ang SITG ay kinabibilangan ng mga investigador sa Police Provincial Office. Ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group, North Cotabato, SOCO, at ang lokal na kapulisan, kumbaga all-in na. Sa puntong ito, ang survivor na si Ampon nasa pangangalaga ng Municipal Social Welfare Office. Ngayon, dadaan nga yung mga araw, samut-saring mga espekulasyon, iba't ibang teorya kung sino nga ba ang pumatay sa kapatid. May mga lumalabas mong pangalan. Pero may isang tao ang biglang masisilip. Ang tanging survivor sa kwentong ito magiging prime suspect. Sino ba tong si Ampon? Para mas maintindihan kung ano ang totoong nangyari, babalik tayo doon sa araw ng krimen. Okay, rewind tayo. But this time, sisilipin natin, ano ba talaga yung totoong nangyari? Ang Ampon, ang survivor, bakit naging suspect? Balikan natin yung December 10, 2021. Normal na araw para sa mag-asawang maguad. Hinandaan nila ng pagkain yung magkakapatid at umalis sa trabaho. 3:01 PM, biglang nag-post si Ampon sa Facebook. Marami ang nag-share nito at nangamba para sa kanya. Sabi niya, tabangi ko, please, gisulod mi sa balay. Tabang di pa ako gusto mamatay. Rough translation po, karamihan sa atin hindi po ito naiintindihan, pero parang, guys, tulungan niyo po ako. Ayoko mamatay. Nasa kwarto ako ngayon. Nagtatago. So may mga nakakita ng post na to at sinabi agad sa kanilang ama. Syempre, bilang magulang, uwi ka eh. Ito yung ginagawa dun sa paaralan. Tapos dito gusto kong isipin ninyo yung mga susunod na mangyayari kasi parang may mga mali doon sa unang ikinuwento ko sa inyo. Okay, pag uwi ng ama nila, kumuha agad ito ng bolo pang depensa. Dahil may nagsabi nga na nilooban sila. Pagpasok niya sa gate, tumambad agad ang isang kumot na punong-puno ng dugo. Dito, nataranta talaga siya. Kaso, nakalak ang mga pintuan. Kaya nagpabalik-balik siya habang sinisigaw yung pangalan nung 3 bata sa loob ng bahay. Nung wala talagang sumasagot, sinisipa niya na. Tinatadyakan niya na yung isang pinto at pagkasipa nito, biglang bumungad sa kanya ang napakaraming dugo sa sahig ng kanilang bahay. Sumisigaw pa rin siya habang papasok sa bahay kung saan nakita niya na rin sa kanyang harapan ang mga dugo ang katawan ng magkapatid na walang awang pinaslang sa loob ng bahay nila. Later on, napag-alaman din na yung Ampon ay nagawa pang maligo agad-agad pagtapos ng krimen na nasaksihan niya. Kung bakit nagawa niya pang maligo sa kabila ng lahat ng pangyayaring to, malalaman natin mamaya. Kinalaunan, nalaman na rin ng ina yung nangyari. No? At importante sa kwentong ito, yung ina.
Grabe, honestly, pag nakikita ko po yung post niya, naiiyak ako. And if nanonood po kayo, ma'am, I hope, well, sure ako, hindi ganun kadali na makalimutan ang lahat na nangyari. But I do hope na bawat sa paglipas ng araw, gumagaan yung pakiramdam ninyo kahit papano. Or at least, makahanap kayo ng peace sa puso ninyo. Anyway, nung nalaman po niya, ano bang mga salita ang pwede kong gamitin para i-describe yung pighati ng isang ina na nawalan ng 2 anak? No words! Wala. Sabi niya rin, kung di lang sana ako nagtrabaho, hindi sana to mangyayari. Kumbaga, medyo nalululong na siya doon sa idea of regret, sa idea ng what if. Honestly, lahat naman tayo, ganun ang magiging reaction. Diba? Autopsy. So, eto na. Ano yung mga katotohanan dyan sa mga pinagsasabi? Sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Ano ba talaga yung mga pinagsasabi nitong si Ampon? May katotohanan ba yan? Napag-alaman nila, no, na yung magkapatid ay nakatanggap ng 21 na saksak at 51 naman yung isa. Pasensya na po sa salita, napakagago. Pinagsasakal din sila, binugbog, at kung ano-ano pa yung mga nabanggit nating gamit kanina. Malinaw! Hindi ito pagnanakaw. Bakit ka mananaksak ng halos 72 times na pinagsali, di ba? Iba pa yung pananakal mo, iba pa yung pambubugbog. Bakit mo gagawin yon kung ang goal mo lang ay magnakaw? Okay, hindi ako magnanakaw, no? Pero kung magnanakaw po tayo, di ba, ang goal lang natin ay hindi tayo makita, hindi tayo mapansin, hindi tayo maglalagay ng mga ebidensya na nandun tayo, kailangan walang makakaalam na nagnakaw tayo. Ganon eh. So, X na yon yung motibo ng pagnanakaw. So, ang hinala nila dahil sa sobrang daming saksak, pasa, latay, driven ang pagpatay ng isang matinding emosyon. Si Ampon na nga kaya ito. Ang nawawala lang din daw, di ba sabi ni Nakaw, yung cellphone lang. Bakit yung mga gamit sa kung saan-saan hindi kinuha? Ang daming mas mga mamahaling pwedeng kunin doon, di ba? Baka merong laman yung cellphone na gustong tago. Ano kaya yung meron doon sa cellphone? December 20, inilibing yung magkapatid. Napakarami ang nagbigay ng respeto sa kanila. May mga photos po tayo papakita dyan. Talagang ramdam ng community yung pain. Sabi ko nga sa inyo, malalim yung sense of community ba ng pamilya, especially doon sa church nila. So marami nagmamahal sa kanila. Principal pa, di ba, yung nanay. So tumatakbo yung oras, ang mga maguad, hindi na rin mapigilan. Miski sila, nagtatanong na. Parang may mali nga. Bakit naligo si Ampon? Miski yung mga investigador sinasabi, parang kung pinatay yung mga kapatid mo, would you feel safe para maligo pa? May mga pumapatay dyan tapos maghuhubad ka pa, di ba? Which is, pag nakahubad ka, vulnerable ka, di ba? Isipin mo pa na, naiintindihan nyo ba ako na, syempre, mabibihis ka pa, pag nandyan sila, hindi, di ba? Naiintindihan nyo yung punto ko, di ba? So, nalaman din sa autopsy na namatay ang magkapatid, bandang 2 p.m. na, which is addition na naman sa mga palaisipan. Si Ampon kasi nag-post ng 3 p.m. And ito pa, for some weird reason, pinalitan niya pa yung Facebook name niya nung mga panahong to. Hindi na po namin papakita yung kanyang Facebook, no? At yung totoong pangalan niya, pero pinapatay yung kapatid mo, tapos ang una mong maiisip gawin, palitan yung Facebook name mo, maligo, at maghintay ng 1 oras bago mag-post? Nako. May isa pa silang ipagtataka. Sabi ni Ampon, nilock niya yung pinto niya. Di ba yun yung kwento niya sa tatay niya? Pero nung nakalock daw, bakit kalat-kalat yung mga bagay doon sa loob ng kwarto? Hindi sila nakapasok, di ba? Bakit makalat? Paano sila nakapasok? Paano kanila hindi nakita? Hindi naman mansion yung bahay nila para makapagtago sa kung saan-saan, di ba? Ang katotohanan,
Meron pang nakita yung mga investigador sa crime scene. Makakapagdagdag sa kung anong nangyari dito, no? Merong isang ID mula sa isang 17 years old na lalaki doon sa kwarto ni Ampon. Hindi raw ito nakilala ng mga maguad, pero may mga witnesses na nagsasabing nanghihingi raw ito ng direksyon papunta doon sa bahay nila. Isa raw sa mga witness, inihatid pa siya sa bahay. Meron pang isang importanteng ebidensya makikita nila. May nakita silang supot, isang plastic bag na tinapon doon sa creek malapit sa bahay. Siguro tinatapon yung mga ebidensya. No, sa loob ng plastic bag, may nakita silang damit, puro dugo. Dito na rin nakita yung baseball bat na ginagamit pang patay sa magkapatid, at nang chinek nila yung fingerprint, ay putang ina, galing kay Ampon. Pasensya na po sa aking mga salita. Umamin si Ampon at sinabi niyang ang lalaki ay tumulong sa kanya gawin ang krimen. Totoo ring naligo to para tanggalin yung dugo sa katawan. Inamin rin niya na tinapon nila yung plastic bag para mawala yung mga ebidensya. Nung kinumpronta siya, wala siyang nagawa kundi umiyak na lang ng umiyak. So itong lalaki ay galing pala sa church, at nang makita, parang sakristan din siya, at nang makita yung mensahe nila ni Ampon, no, nahuli na pumasok pa lang daw yung buwan ng Disyembre, pinaplano na nila yung gagawin nila 10 araw bago ang krimen. Sa mga Facebook message, makikita po na galit si Ampon doon sa panganay na babaeng maguad. Sinabi rin ito na kaya niya raw nagawa yung krimen dahil sa inggit. Pinapakita raw ng pagmamahal ng ina doon sa magkapatid. 6 na araw ang itinagal ng kaso bago ma-determine na case closed ito. One final twist, hindi pa pala tapos ang kwento. Ang internet may malalaman pa. Hindi pala orphan, no? Itong si Ampon, na sa tagal ng stay niya sa mga maguad, nakikipag-usap to sa totoo niyang nanay. Hala! Alam nito na inaalagaan daw siya dito sa bago niyang pamilya. Medyo magulo yung background po nila doon sa kanyang biological family. Hiwalayan, gambling, addiction. So it just made sense na wala si Ampon doon sa kanyang biological family. Humingi ng patawad. Eto ha, ang ganda nitong parte na to ng kwento. Humingi ng tawad yung mga totoong magulang sa mga maguad. At bilang isang testamento doon sa karakter ng inang maguad, bilang isang woman of the church, pinatawad niya. Sinabing hindi niya to kasalanan, naniniwala rin siya na si Ampon ay biktima lamang daw ng kahirapan at kawalan ng edukasyon. Pero nagtataka siya na sa lahat ng pagmamahal na binigay nila, bakit kaya ito nagawa ng bata? Nakasuhan at napatunayan ang krimen ni Ampon, pati nung kasama niya. Pero dahil minor de edad nito, isinailalim lamang ito sa kustodiya ng DSWD, kung saan uulanin na naman ng kritisismo. At marami magsasabi na parang merong loophole sa mga ganitong klase ng krimen. Naniniwala ba kayo na dapat itong baguhin o i-update? Patunay ang kwentong ito sa 2 bagay. Importanteng mga lesson. Una, may mga makakapasok po sa mga bahay natin. Pakikitaan natin ng kabutihan at pagmamahal, pero kayang-kaya nila tayong traidorin. At pangalawa, na may mga taong kagaya ng mga maguad na kayang magpatawad. Napakagaling, sa totoo lang. Para sa ating question of the day, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Ito yung tanong ko, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, na sa tingin nyo ba dapat baguhin yung ating batas pagdating sa pagpaparusa sa mga minor de edad? Eto pa ha, meron na ba kayong nakapasok sa bahay ninyo, pinakitaan nyo ng pagmamahal, pero may ginawang katarantaduhan sa inyo? Ano yung nangyari? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Claro III at ito ang ating kwento.